sa kabila ng mga maling decisions, sa kabila mga kapatid ng mali po nating mga ginawa, meron pong tagapamagitan para ayusin ang lahat. Kapatid, hindi porket walang-wala ka ngayon, tinakpan na ng Diyos ang kanyang pandinig. Right. Kapatid, ano man ang iyong kalagayan ngayon na hindi mo na kaya ang bigat at pressure ng buhay, mga kapatid, hindi ibig sabihin, pinabayaan ka ng Diyos at nakapikit siya sa iyo. Ang remedyo na dapat natin maintindihan, magpakumbaba at tanggapin sa Diyos, tanggapin natin sa harapan ng ating Panginoon, nagkamali po tayong lahat ng ginawa natin. Nagkamali po tayo sa ating desisyon, nagkamali po tayo sa buhay kung paano natin ito ginamit, at ngayon po, free na free po tayong lahat na sinasabi ng Biblia. Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ano pang bagay ang hindi kayang ibigay sa iyo ng Diyos? Kaya kung ngayon sa kalagitnaan ng buhay mo ngayon ay nahihirapan ka, ibibigay ng Diyos ang kailangan mo. Wow. Ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. Kung kagalingan ang kailangan mo, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Hindi po magpipigil ang Diyos dahil ibinigay niya, mga kapatid, yung kaisa-isa niyang bugtong na anak. Kung naiintindihan po ninyo, napakahirap po sa isang mag-asawa na magdesisyon kung sino ang bubuhayin, ang kanyang anak o ang kanyang asawa. Alam niyo yan, mga kapatid, sa ospital maraming nangyayari ganyan. Minsan nag-uusap sila, mahal, pag itutuloy natin ang baby, maaari kang mamatay. Pero kung hindi, malaki ang chance mabubuhay ka. Napakahirap at napakalaking desisyon ng mag-asawa yan, mga kapatid. Pero sometimes, ang nanay, dahil sa tindi ng pagmamahal sa anak, patawarin mo ako, mahal. Gusto kong mabuhay ang aking anak. Ituloy natin. Masakit po sa tatay yun. Tama? Amen. Masakit po sa tatay yun, mga kapatid. Pero dahil mahal na rin ang kanyang asawa, gusto niyang makita na maging masaya ang kanyang asawa kahit nakapalit ay kanyang buhay. Mabuhay lang din ang bata. Pareha silang nag-agree. Pero may kapalit. Dahil yun sa pag-ibig. Yan yung dapat natin matutunan. Yung pag-ibig ng Panginoon dapat natin maintindihan. Kung gaano kanya minahal sa kabila ng kakulangan mo. Sa kabila, mga kapatid, ng mga kasalanan natin, dapat natin maintindihan kung gaano katindi ang pag-ibig na ito. Isinuko niya, ibinigay niya ang kanyang anak para sa iyo, kapatid. At ano ang isusukli natin sa Diyos? Kulang pa ang buhay natin. Right, amen. Wala tayong bagay sa buhay na ito na pwede nating itumbas kapalit ng ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Wala po, kahit ibigay mo pa ang buong sahod mo para sa ikagaganda ng gawain ng Diyos, hindi mo matutumbasan kung gaano naging kabuti sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Dahil yung ibibigay mo, kapatid, ay galing din sa ating Panginoon. Right, amen. Praise the Lord. Lahat ng pwede po natin ibigay sa Panginoon, galing po yan sa Diyos. Kahit ang hininga mo, kahit ang lakas mo, Amen. galing po yan sa Diyos. At wala po tayong original na meron tayo. Ang Diyos naman po ang lahat ng mayroon, kaya tayo nagkaroon. Thank you, Jesus. Ang pribilehiyong ibinigay po sa atin, hindi lamang ikaw bibigyan, kundi pasasaganahin ka, at sa lahat ng bagay, mga kapatid, maging yung tinatawag, mga kapatid, na pangangailangan mo, higit pa sa iyong pangangailangan. Amen. Kung yung iniisip mo, ito lang po kailangan ko, Panginoon, pag Amen. nagbigay ang Diyos, Sobra. Amen. higit pa sa iniisip mo, Right, kapatid. amen. Come on. Higit pa kung minsan sa hiningi mo. Amen. Kaya nga minsan, mga kapatid, hindi natin maintindihan ang ating Panginoong Diyos. Kung sasariwain natin kung gaano tayo karumi at kasama, nung humingi tayo sa Kanya, mga kapatid, minsan hindi lang isang beses tayo binigyan ng Diyos, kundi paulit-ulit tayong binibigyan ng Diyos para ma-realize
iniisip mo, Panginoon, trabaho lang po ang kailangan ko. Pero minsan higit pa sa trabaho ang binigay sa iyo ng Diyos. Wow. Pinagpala ka, pinasagana ka ng Diyos sa kabila ng kakulangan mo, sa kabila ng kamalian natin, Lord. sa kabila ng mga ginagawa natin mga kapatid na hindi matuwid. Pinagpapala po tayo ng Diyos. Amen. Napakaswerte natin. Ano mang meron ka ngayon, yan po ay pagpapala. Hindi lang tayo marunong mag-appreciate kung ano yan, kung ano tinanggap natin. Amen. Sometimes mga kapatid, ito paliliwanag ko sa inyo, minsan ang karamdaman, akala natin negatibo. Minsan mga kapatid, ang kawalan, akala natin negatibo. Pero hindi natin naisip, kung hindi dahil sa karamdaman, kung hindi dahil sa kawalan, wala ka ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ka dapat nagpupuri ngayon kapatid. Pero dahil sa mga negatibong bagay na iniisip ng tao na yan, nakala natin ay negatibo, ginagamit yan ng Diyos para tawagin po tayong lahat. Amen. Para ma-realize po natin mga kapatid, ang kagalingan ay nagmumula sa Diyos. At Amen. kapag ikaw ay tumanggap ng kagalingan, maiisip mo ngayon sa iyong buhay, gagamitin ko ang buhay ko para paglingkuran ng Panginoon. Start to appreciate kung nasaan ka ngayon kapatid. Dahil magmula dyan sa negatibong bagay na iniisip ng tao, God can twist the negative things into positive things. Tatandaan niyo po mga kapatid, hindi po nagkukulang ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po pinakamaganda rito, napatunayan ni Abraham na kung ang pinakamamahal niya at pinakamalaking regalong tinanggap niya sa kanyang buhay ay kaya niyang ibigay sa Panginoon. Ano pang maliit na bagay ang hindi niya kayang ibigay sa Diyos? Nakuha ninyo mga kapatid ang pagkakatulad. Ganon din ang Panginoon. Kung ang malaking bagay na kanyang anak ay ipinagkaloob niya sa atin, ano bang bagay ang hindi niya kayang ipagkaloob? Kaya nga po tinawag na ama ng pananampalataya si Abraham dahil yung pinakamalaking bagay sa kanyang buhay, nagawa niya pong isurrender sa Panginoon at napatunayan niya kanyang sarili. Mga kapatid, sa oras na ito sana'y sumalamin sa atin mga kapatid. Kung ang mga maliliit na bagay ay hindi po natin kayang ipagkaloob sa Diyos, yung mga maliliit na bagay, mga kapatid, hindi natin kayang maiparamdam sa Panginoon, ano pang bagay ang kaya natin ibigay sa Diyos? Amen. Kung walang-wala ka ngayon, at sa kabila ng wala ka, hindi mo kayang manalangin, tamad kang manalangin, paano na lang kung malaki na ang tinatanggap mo sa Diyos? Amen. Kung ngayon pa lang hindi mo kayang manalangin, tamad kang manalangin, wala kang pagmamahal mga kapatid sa ginagawa mo pagdating sa panalangin, naniniwala ko mga kapatid, never kang mananalangin, never kang tatawag sa Panginoon. Kung ngayon pa lang hindi mo kayang tumawag na wala ka, gaano pa kaya kung malaki na ang tinatanggap mo sa buhay mo? Tandaan niyo po, isang malaking pagpapala ang nagkaroon ka ng wala. Amen. Ano ibig sabihin? Wow. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Isang malaking pagpapala ang magkaroon ka ng wala. Ano ibig sabihin? Dahil sa kawalan, natututunan natin tumawag sa may kapal. Amen. Dahil sa kawalan, mga kapatid, natututunan natin magpakumbaba na hindi natin kayang gawin. Dahil sa kawalan, mga kapatid, nararanasan po natin ang pagalingin ng Ama. Dahil sa kawalan, mga kapatid, nararanasan po natin ang kaligayahan na tinanggal sa atin ang sanlibutan ito, mga kapatid. Dahil sa wala at dahil sa isang malaking wala, nagkaroon po tayo ng Panginoong Diyos. At ang ating Panginoong Hesus, ibinigay, mga kapatid ng Ama, upang tayo po ay iligtas. Amen.